araw-araw may okasyon. Lagi natin problema mag-isip kung ano ba yung regalo na sa tingin natin ay magugustuhan niya. Lalo na daw mahirap magbigay sa mga taong ibinigay mo na ang lahat. Wala ka pa rin kwenta sa kanya. Charot. Pero ito, kakaibang regalo po ang ating ibibida. Maniwala ho kayo, talagang kakaiba ho ito dahil ito ho sentimental na, gawang lokal pa. Handmade towels na hinabi sa Ilocos, native waxes mula sa Cebu at Bicol, tableya na mula sa Davao, sabon na gawa sa kakao, brush at suklay na yari sa kahoy. Ilan lang yan sa mga pwedeng i-mix at match na mga customer ng 38 years old gift box curator na si Mark. Kasi dati may nagbigay sa akin ng blanket. Tapos ganito niya sa akin, hinabi yan. Sabi ko, talaga? Parang nalaman kong hinabi siya sa mano-mano. Sabi ko, maganda tong gawing business kasi hindi pa siya common. That time kasi yung mga online businesses hindi pa siya pa-boom. Nais ni Mark na mas makilala ang mga produktong gawang Pinoy at masuportahan ang talento ng mga gumagawa nito. Na-appreciate ko kasi yung yung labor behind every product. Parang may history siya. And also, yung mga ganitong product, pre-Spanish era, nag-exist na sila. So, sayang naman if hindi natin mag-preserve. Kaya maging ang pangalan ng kanyang negosyo, Hango, sa salitang Norte o North. Marami kasing possibilities para mabigyan ng opportunities yung mga kagaya nila. Since yung mga gumagawa ng mga ganitong products, kahit anong age pwede sa community nila. Racket lang daw ito noon ni Mark pero laking gulat niya nang tangkilikin ng kanyang produkto. Na-appreciate ko yung mga nagtiwala sa akin yung during the first few months na nag-start ako. Nakita ko na mas mas consistent yung sales. At mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga inampalanang tanghalan ng kampiyon ng TikTok Lab. Ayan, syempre may mga box sila sa kanilang harapan. Kailangan nilang mahulaan. Hindi naman exactly. Kung mahulaan ng tama, exact yung presyo, better. If closer doon sa price, inyo na ang box. Wow! Pala yun. Simulan na natin sa iyo. Kuya Renz. Yes. Tingnan. Hoy! Ay! Ano to? Ano ba to? Ito ay Sabon. sabon. Local products ito. Ito ay leche flan. Di ba? Sa tingin mo, magkano ang price nito? Ito, 2,000. Winner! Dahil ang price range ng box ay 1,600 to 2,450 pesos. Ako na! Okay, Jessica. My turn. It's your turn. Tara, ayun. Uy! Ay, tableya! Lulutuin mo yan, tapos Oh, dyan lalagay lagay. mo rito. Yan ang gagamitin mo pag isi-serve mo sa amin yan. Yan, tableya. Okay. For me, ito Yes. siguro Magkano ang mula? 1,500. 1,500. Ang price range ng box ay 1,200 to 1,700 pesos. Kaya, swak! Okay, Carl. Ikaw naman. Oy! Uy! Uy! Hand soap at saka mga hand towel. Feeling ko mga 800 pesos. 800 pesos. Panalo dahil nasa 750 to 900 pesos ang price range ng box. Abangan po ninyo, June 14, ang aming grand final. Tanghalan ng kampiyon. Nagtrabaho si Mark bilang sales representative noon sa isang retail store sa mall at kalaunay naging supervisor. Nagkaroon din siya ng negosyong damit pero unti-unting humina ang benta. Trabaho sa palengke, sa tita ko, nakikitinda ako ng isda. Tapos na-try ko na rin magtrabaho sa pabrika ng pantalon. Hindi naman ako nakapag-graduate ng college. Maagang namulat sa hirap ng buhay si Mark. Ano kasi ko broken family. Yung tatay ko, hindi ko siya kilala. Lumaki lang ako sa lola ko kasi yung nanay ko nagtatrabaho dito sa Manila. Bukod sa pagiging negosyante, isa ring customer service representative si Mark. Itong gantong business is hindi everyday meron kang sales. Hindi pwedeng mag-rely lang ako sa isang source ng fund. Mula sa dating negosyong damitan, sahod sa trabaho at hiniram sa mga kaibigan, nakabuo ng 50,000 pesos na puhunan si Mark sa kanyang native gift back business. Kung dati kumikita siya ng 15,000 to 20,000 pesos kada buwan, ngayon nasa 40 hanggang 50,000 pesos na ang kinikita ni Mark. Importante raw sa negosyo niya na alamin ang gusto ng customers.
Yung tao kasi iba-iba, so kailangan matuto kang mag-adjust. You have to negotiate para mag-meet kayo halfway. Pagka kunwari meron silang mga requests or demands, pinapaliwanag ko kung gaano tagal yung process. Bukod sa matinding kompetisyon, pagbiyahe sa mga produkto ang pinoproblema ni Mark. So, kailangan mo talaga ng matinding time management. Matuto ka talagang mag-set ng expectation sa customer mo. Nasa 230 hanggang 5,500 pesos ang benta ni Mark sa kanyang customized gift boxes depende sa laki at sa items na ilalagay. May room spray, hand wash, body wash, mugs and tumblers, dried fruit tea and jam, soy candle, diffuser at kumot. Merong hand towel set at blanket and mug set kung saan pwedeng lagyan ng pangalan, logo o stickers with additional fee. Available din ang personalized Inabel beach towels with native box, tag and ribbon at personalized Inabel blankets. Nagde-design din si Mark ng ilang damit na isinuot na ng ilang kapuso stars. Kasama ho natin ngayon ang mga host. Hi! At ang mga kapuso, ito na po ang second round. Ang mga native box na yan, may mga lamang pong item yan. Kailangan lamang nilang mahulaan ang presyo, yung closest. Doon sa price na iuhula nila ang magwawagi. Mama P at saka si Herlyn ang unang. Yan! Ay! Nako, teka, ano yan? Wait, bago ba ako? Kineso. Ay, kumot! Piling ko mga ano to, 499. Ako, mga nasa ano to? 1.8. Pasok dahil ang price range ng box ay 1,600 to 2,450 pesos. Ay, ito, diffuser. Tapos meron din kumot. Ito mga 1,344. Tumpak! Ang price range ng box ay 1,200 to 1,700 pesos. Kami naman. Kaya si Yorme at saka si Faith. Wow! Mas Bimpo. maliit na ano kumot. Ito yung hand towel sa banyo. Ako ang hula ko, Yorme, mga 800. Ako, tansya ko mga 500. 500. 550. 550. 600. Parang ano. O sige, 600. Nag-meet na halfway. Tagilid dahil nasa 750 to 900 pesos ang price range ng box. Pumasok! Hindi pa rin pumasok! Tangkilikin po natin ang sariling atin ng Totoo. gawang Pilipino. Tangkilikin ng lokal. TikTok lang Monday to Friday po, 11 a.m. sa GMA. Kahit hindi ako ang winner, may regalo sa akin si Mark. Talagang ginawa for me, ha? Alam mo, ang ganda ng packaging. Simple pero, wow, impressive. Wow! Hinabi ito. Hindi ito gawa ng machine. Hindi po, ma'am. Labor of Handmade po love. talaga. Oo, ayan. Ay, kita naman, oh. Ay, kayang-kaya. Pwede sa par. Thank you, Mark. You're welcome po, ma'am. I'm sure, yung pagbibigyan niya parang, magiging masayang-masaya. Maganda na nga yung pagkakagawa nitong produkto, personalized pa. Dapat naman lagi support ka, lalo na kung talagang karapat dapat na suportahan natin ang mga produktong lokal. Dahil sa negosyo ni Mark, nabayaran na niya ang down payment ng kanyang bahay. Pag naranasan mo kasi yung matinding hirap, ayaw mo nang bumalik, siyempre, di ba? So, gagawin mo lahat ng way para maging komportable yung buhay mo. And siyempre, para makatulong ka rin sa pamilya mo. Bukod sa sinasalihang events at bazaars, nag-invest din si Mark sa social media para mas makilala ang kanyang mga gawa. Nagbabayad din ako sa mga social media, parang mga boosting services nila para mas marami yung customer na ma-reach ng brand. Kakaiba ang fighting spirit mo, Mark. Tips naman dyan. Siguro, laging patience, you have to think outside the box. Mag-isip ka ng something na hindi pa nila na-offer or kung na-offer naman nila, kailangan gandahan mo yung version mo. Sa mga gustong magnegosyo, huwag nang lumayo ng tingin. Baka ang mga gawang lokal at tatak Pinoy na produkto ang sagot sa pag-asenso. Kumita na, nakatulong pa sa iba.